Bro, ako po ay isang Islam religion, bro. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, kasi nga po ayon po sa aking pananaliksik, ang narration po ng tinatawag na crucifixion ay apat. Ayon sa saksi ni Jehovah, si Jesus Christ ay ibinitin sa puno ng kahoy. Ayon naman sa mga Mormons, si Jesus ay ibinitay sa nakahandarusay na punong kahoy. No? At sa Katoliko po, siya ay naipako sa krus. At ang pang-apat, ito ay nasa amin ng mga Islam religion na si Jesus Christ ay hindi naipako at hindi namatay. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, bro, no, dito po sa Biblia ninyo, ito po ay matatagpuan natin sa Hebreo talatang 5, versikulo 7. Ang sabi dito, noong si Jesus ay namuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan at dininig siya dahil sa lubusan niyang pakumbaba. Ang tanong dito, kapatid, ayon po ba dito sa talata na ito, si Jesus po ba ay namatay? Yes, namatay siya, bro. Pag may hinahanap, ay tap. Namatay talaga siya. O, sige. Kasi kung hindi siya mamamatay, magiging bula ang propeta si Isaias. Tandaan ninyo ha. Ito, tingnan ninyo. Para makita niyo talaga ang laman ng Biblia. Ito, sabi ni Kristo sa Mateo 5:17. Ito, isa-isay ko mga talata ha. Biblia talaga to. Yan. Sabi dito ni Kristo ganito, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako, hindi upang ipawalang bisa ang mga yon, kundi upang tuparin. Yan. Anong ibig sabihin niya dyan? Tanggalin ko muna yung headphone ko. Okay? Sana hindi siya magsalita. Naiintera kasi ako pag nagsalita. Yan, no? Lucas 24:44. Ano ang sabi dito ng Panginoong Jesucristo? Pinaliwanag niya yan. Sabi niya, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. Ngayon, mayroon palang nakasulat sa kautusan ni Moises patungkol kay Kristo. Ano naman yon? Yun naman ang nasa Deuteronomio 18:10 na lahat ng sasabihin niya ay galing sa Diyos. Yon, di ba? Gaya sa ama niya. Pangalawa, sa aklat ng mga propeta. Ano bang sinasabi ni Propeta Isaias? Ito, basahin natin ha. Propeta, wala pang Kristyanismo nito. Isaias 65. Ba yun? Teka ha. Isaias 53 pala. Sabi ganito. Ay hindi. 53 nga. 53, ito ang sinasabi. Kalooban ng Panginoon na lumago ang kanyang lingkod. So merong tinutukoy sa propesiya na lingkod. Gaya ng tanim na lumalago at naguugat sa tuyong lupa. Wala siyang kagandahan o katangiang makakaakit sa atin para siya'y lapitan. Hinamak siya. So may propesiya ha. Sa panahon pa ni Isaias ito ha. Hinamak siya at itinakwil ng mga tao. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya. Hinamak at hindi pinahalagahan. Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sanay tayo ang dumanas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya,
ay gumaling tayo. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Ayan, ano? Yang propesya na yan, kung babasahin natin ang ano, ito pa, ang karugtong sa 7 pala, sa 7. Inapi siya at sinaktan, pero hindi man lang dumaing. Para siyang tupang dadalhin sa katayan para patayin, o tupang gugupitan na hindi man lang umimik. Ito yung bahaging binasa nung Yunoko sa anong talata yung Brother John Ray? Yung Yunoko, Brother John Ray, nagbasa. Ano yun? Acts 8, 40 o 30. Gawa 8:30. Oo, 8:30. Ito. 30. Ito. 29 tayo. Sinabi sa 29, ganito. Sinabi ng banal na Espiritu kay Felipe, puntahan mo at makisabay ka sa kanyang karwahe. Puntahan mo at makisabay ka sa kanyang karwahe. Kaya tumakbo si Felipe at inabutan niya ang karwahe. Narinig niyang nagbabasa ang opisyal ng aklat ni Propeta Isaias. Eto ngayon. Tinanong siya ni Felipe kung naunawaan niya ang kanyang binabasa. Sumagot ang opisyal, hindi nga eh. Paano ko maunawaan kung wala namang magpapaliwanag sa akin? Inanyayahan niya si Felipe na sumakay sa kanyang karwahe at tumabi sa kanya. Ito ang bahagi ng kasulatan na kanyang binabasa. Yung 53:7 na to. Katulad siya ng, hindi siya nagre-reklamo, katulad siya ng tupa na dinadala sa katayan, o kaya isang munting tupa na walang imik habang ginugupitan. Hinamak siya at hinatulan ng hindi tama. Walang makapagsasabi tungkol sa kanyang mga lahi dahil pinaikli ang kanyang buhay dito sa lupa. Sinabi ng opisyal kay Felipe, sabihin mo sa akin kung sino ang tinutukoy ng propeta. Ang sarili ba niya o ang ibang tao? Sumagot naman si Felipe. Kaya simula sa bahaging yun ng kasulatan, ipinaliwanag sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Sa madaling salita, yung propesiya ni Propeta Isaias na kailangang tuparin ng Panginoong Jesucristo ay kailangan siyang mapatay. Bilang pantubo sa kasalanan na sana dapat tayo ang magbayad. Tinanggap niya ang parusang na sana tayo ang dapat magbayad. Yun ang nasa propesiya ni Propeta Isaias. Pag sinabi niyo na hindi siya namatay, lilitaw na bula ang propeta si Propeta Isaias. At saka, Bro Jando, may tanong ako doon kay brother na Muslim, bro. Bro, sino ang sumulat sa Hebrew, bro? Okay. Hindi mo dapat hindi mo dapat itanong sa akin yan, bro, sapagkat ito ay libro nyo. So Okay. dapat Sige, ikaw sabihin ko sa iyo makakala na. nito, bro. Okay, ganito na lang. Alam mo ba na si San Pablo ang nagsulat sa Hebrew? Okay. So ibig sabihin, bro, hindi ka naniniwala kay Pablo. Naniniwala. Kaya nga, so naniniwala ka na si Pablo ang nagsulat sa Hebrew. Okay, kung si Pablo ang nagsulat Okay. ngayon, pwede po ba akong mag-next question, bro? Mamaya na, at bigyan mo natin ng lino yung tanong mo sa Hebrew 5 na hindi sinabi ni San Pablo na hindi namatay, no? Kasi, makinig ka muna sa sagot namin. No, dahil si San Pablo ang nagsabi noon. Si San Pablo din ang nagsulat sa Korinto. Siya rin nagsulat. Ano ba ang sinabi ni San Pablo sa Korinto? Basahin mga Brodando, unang Korinto 15:14. Okay, unang Korinto 15:14. So ang writer ng Hebrew, ang nagsulat din ito. Sabi ganito, at kung si Kristo'y hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at wala ring silbi ang inyong pananampalataya. Kung kanino kami maniniwala, bro? Kay San Pablo na parehas nagsulat sa Hebrew at unang Korinto, ikaw na nagbasa lang sa kanyang sinulat. Okay. Hindi, ang ano dyan, bro, kayo Hindi, ba ay sagutin mo naniniwala muna, kay kanino kami Pablo? maniniwala? Kanino kami kasi gamit mo yung Biblia namin. Gamit mo Biblia Brother namin. John Ray, wait lang, Brother bro. John Ray, ha? Ang tanong niya kasi, naniniwala ba tayo kay Apostol Pablo? Sabi niya. Ang sagot ni Brother John Ray sa iyo, brother, ano to?
Mike James, ang sagot sa ni Brother John Ray, yes, naniniwala siya kay Apostol Pablo at si Apostol Pablo ay hindi kinokontra ang kanyang sinabi. Sa madaling salita, yung Okay. unang Korinto 15:14, hindi yung salungat sa Hebrews 5 na binasa mo. Tama, Bro Jando. Tama ka, Bro Jando. Okay. Pwede ba akong mag-next question na? Sige bro, go ahead bro. Okay. Ngayon, dahil kanina kapatid, nabanggit mo rin na ito ay nahulaan ng mga propeta at nabanggit rin ninyo na kayo ay naniniwala kay Apostol Pablo. Ito ang pangalawa kong tanong. Okay. Gawa 26 sa 22. Ganito ang sinabi dito ni Apostol Pablo. Kailan may hindi ako pinabayaan ng Diyos, kaya't ngayon nakatayo ako rito at nagpapatuto maging sa mga aba at sa mga dakila. Wala akong sinasabi kundi ang mga sinasabi ng mga propeta at ni Moises. Sa 23, na kailangang magbata ni Kristo at siya ang unang mabubuhay muli upang magdulot ng kaligtasan sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Okay. At ang tanong dito kapatid, saan mababasa sa Old Testament na mismo sinabi ni Moises na kailangang magbata ni Jesus Christ upang magdulot ng kaligtasan sa mga Hudyo at sa mga Hintil? Pakilino po ang talata. Salamat. Yun. So, itong basahin natin sa kanyang ginamit na talata 22 at 23 ng 26-22 ng Gawa. Sabi ganito, pero tinulungan ako ng Diyos hanggang sa araw na ito. Kaya narito ako ngayon para sabihin sa lahat, sa mga kilalang tao o hindi, ang sinabi noon ng mga propeta at ni Moises na mangyayari, na ang Kristo ay dapat magdusa at mamatay at unang mabubuhay mula sa kamatayan upang magbigay ng liwanag sa mga Hudyo at sa mga hindi Hudyo. Sabi dito, dalawa to hindi lang kay Moises Sinabi noon ng mga propeta at ni Moises na mangyayari, na ang Kristo ay dapat magdusa at mamatay. Yun. So, yung binasa ko kanina, yun ay aklat ng propeta Isaias. Dito naman tayo sa aklat ni Moises naman, no? Meron ba tayong talata sa sa aklat ni Moises na sinabi niyang mamamatay ang Panginoong Jesucristo? Brother John Ray? Wala. Yun ang point niya Yun ang point niya Wala bro kasi ang itong literatura kasi ng Biblia ang nagsulat ng Gawa si Lucas, no? So ayon yun sa view ni Lucas. Hindi ibig sabihin na si Moises din mismo nagsabi ng ganon. Sa panahon ni Lucas yun ang pagkasabi niya kasi hinulaan na ng mga propeta at ni Moises na darating talaga ang anak ng Diyos para mamatay sa kasalanan ng mundo. Sinabi na ng Diyos yan sa mga propeta. Kaya nga may hula Pero not necessarily na si Moises magsasabi na mamamatay ang Kristo. Kasi hindi pa nga nagpakilala ang Kristo sa panahon ni Moises. Ang problema dito, yung understanding natin na para bang ang sinabi ng manunulat na si Lucas ay kinuha niya sa sinabi niya. Hindi ganon. No? Kasi ang pag-aaral kasi ng Biblia kapatid, according sa kanilang panahon. No, isa sa elemento sa pag-aaral ng Biblia ay kung bakit ito sinulat at ano ang reason kung ito ay sino ang sumulat, kailan ito sinulat at yung setting, yung time, no, yung kanilang tradition, yung time na yan ay sinulat. So isa sa mga bagay na tingnan natin, bakit yan sinabi ni Lucas? Sinabi niya yan hindi dahil sinabi ni Moises. Dahil mayroon ng mga pahiwatig, ang mga propeta, isa na si Moises dyan, na darating ng panahon ang anak ng Diyos ay magbabata, yung sabi nga na magbata at papatayin. So yun ang point ni Isin mo na Lucas. kapatid, no? Hindi po si Lucas ang nagsalaysay nito kapatid. Kung di mismo si Pablo po.
Ay, Ito po mali. ay nasa talatang Mali. 26 ng gawa, Bro, sa versikulo wait lang, Brother John Ray, wait lang. 23. Wait lang, Brother John Ray. Okay. Ang sabi niya, Brother John Ray, hindi daw si Lucas ang nagsulat niyan, kundi si Pablo. Mali. Wag mong ipilit. Wag mong ipilit ng kapatid kasi mapapahiya ka. Bro, Hindi kapatid, ang sinabi dito, sandali po, ang sinabi dito, sa pinakaano ng talata niya, isinalaysay ni Pablo ang kanyang paglilingkod. So ito po ay Sinalaysay ni nakalinya Pablo. po sa ano ni Pablo. So si Pablo po ang sinabi dito, hindi po si Lucas. yun na nga bro, Makinig ka, bro, isinalaysay ni Pablo. So, Pero ang sumulat. Ang Di sumulat si Pablo po Lucas. ang nagsabi. Si Pablo po ang nagsabi. Lucas. Ngayon bro, ang tanong ko kasi dito, kasi sabi nga ni Pablo dito, hindi raw siya nagsasabi ng kanyang sarili lamang, kundi ito ay sinabi ng mga propeta at ni Moises. Ngayon, ang tanong ko doon, saan mo mababasa sa Old Testament na mismo sinabi ni Moises na kailangang magbata ni Kristo upang magdulot ng kaligtasan? Yun lang po ang tanong ko. Saan po sinabi ni Moises? Kung wala po tayong mababasa, mag-next question po ako. Ganun lamang po. Ito na lang, Brother John Ray. Ito na lang, Brother John Ray. Ito na lang. Kasi ang hinawag niya kasi is mababasa daw na nagbata ang Kristo tsaka mamamatay. Sinearch ko dito ang mga talata lang na Moses prophesied the Messiah is nasa Deuteronomy 18:15 to 22. So, yun lang ang dito sa sa Hindi nga, Brother John, saglit lang. Ang point kasi niya, hanapin din natin yung sinabi yun nga, yung gusto niya mahanap. Hindi, wait lang. Gusto niya makita na sinabi ni Moises na si Kristo. Yun ang point niya. Kaya sabi ko, hindi ganon. Kasi hindi pa pinakilala ang Kristo sa panahon ni Moises. Pero dahil ang sumulat niyan, kilala na si Kristo, ang point niya dyan, na yung... Binigyan niya ng linaw. Ang hinulaan ng mga propeta na Mesiyas, ipapanganak, tapos magbata, papatayin, yun ay Kristo. So hindi ibig sabihin ni Pablo o ni Lucas ba na sinabi ilita-pulita ni Moises na ang Kristo papatayin. At saka, hindi ganun ang pagbabasa ng Bible. At saka, Brother John Ray, hindi naman pwedeng kontrahin ni Moises yung ibang propeta. Oo. Basta, ang malinaw dyan, ang mga propeta may hula na kasama ni si Moises about ating Panginoong Jesucristo. Oo. Ngayon, nung sinulat na yan nung pinahayag ni Pablo na sinulat ni Lucas, ang ginamit nila, hindi na yung propesiya pa lang na ang Mesiyas, ganun. Ang Kristo na mismo, tinumbok na kasi nila na yung katuparan ng hula ng mga propesiya ng mga propeta, yun ang Kristo. Yun ang point. Wag mong hanapin na sinabi ni Moises na ang Kristo, no? Close parenthesis, Kristo, sinabi ni Moises ang Kristo papatayin. Mali, hindi ganun ang pagbabasa ng Bible, kapatid. Makinig ka sa amin kasi amin yung Bible, kami magtuturo sa iyo. Huwag mong ipilit ng mali mong unawa. Hindi ganun ang pagbabasa ng Bible. Maliban na lang siguro, Brother John Ray, kung ang kanyang unawa is... Okay, ganito kapatid, no? Kaya po ako nagtatanong sa inyo, kasi nga po, mismo po sa Biblia ninyo ito mababasa. Ano Ngayon, yan? ang tinatanong ko lamang po ay iisa. Ano po? Saan po ba binanggit sinabi mismo ni Moises? No? Na ang Kristo ay kailangang magbata upang magdulot ng kaligtasan. Yan lamang po ang binabasa. Ang itiatanong ko. Ngayon, kung wala po tayong mababasa, sabi ko nga, mag-next question po tayo. Ito, brother, Malino po yun. Hindi po Mike, kailangan na sumunod ako sa inyong pagtuturo. okay, Brother Mike James, ito yun ha. Ito yan ha, Brother Mike James ha. Sa amin kasi ganito. Yung talatang sinasabi, dalawa yun eh. Magliligtas siya, magbata at magliligtas. Yung magbata o magdusa at mamatay, yung kasi ibig sabihin nun eh, magdusa at mamatay, yun ay hinulaan ng ibang propeta. Yun namang magliligtas, yun ang hinulaan ni Moises sa Deuteronomy 18:15 hanggang 22. So dalawa ang ano nito, ang tinutukoy ng naturang talata. Magbabata siya at magliligtas. Napahayag ng mga propeta at ni Moises. Dalawa ang punto dito. Ang problema kasi, ginagawa mo lang isa. Kaya doon ka nawawala kasi ginagawa mo lang isa eh. Okay, next question, brother.
Okay, doon rin tayo sa talata na yon, no? Kasi nga hindi nga mababasa natin, hindi nga natin mababasa na sinabi ni Moises. Ibig sabihin, Eh, wala. sinabi bro. No? Bro, sinabi bro. Na Sandali, bro, magliligtas siya, Ibig sabihin po, magliligtas. wala. Ngayon, Bro, okay, sinabi bro na dumakot tayo, bro, magliligtas. Teka. Huwag mo sabihin na hindi mababasa na sinabi na hindi magliligtas. Dalawa yun eh, dalawang subject nun eh. Magbabata siya at magliligtas. Yung magbabata, sinasinalize ng ibang propeta. Yung magliligtas, sinabi naman yun ni Moises sa Deuteronomy 18:15 hanggang 22. So walang problema dun eh. Ang problema lang kasi yung gusto mong mangyari, yung sinabi na ibang propeta dapat sinabi rin ni Moises. Yun ang problema dito. At saka yung Kristo bro dyan. Yes, propeta. Ipalitaw yung... Yes, propeta nga si Moises, pero hindi siya si Isaias. Si Isaias nagsulat, si Malakias nagsulat, si Jeremias nagsulat, hindi sila si Moises. Ang sinulat lamang ni Moises yung pagliligtas. Yun ang nasa Deuteronomy 18:15 hanggang 22. Ngayon, yung pagbabata, pagdusa at mamatay, ang nagsalaysay nun yung ibang propeta, kaya walang kontrahan doon. Okay, dumako tayo, no? Pagliligtas, ikamo ang sinabi ni Moises. Oh. Ano po, tama po ba, kapatid? Yes. Okay, doon rin tayo sa sinabi mo, ha? Sabi mo, ang isinulat lamang ni Moises ay pagliligtas. Ibig sabihin, ililigtas ni Jesus ang kasalanan ng sangkatawan. Tama po ba? Yeah, magliligtas siya bro. Yun ang sinasabi. Okay, Pero okay. hindi Ganito, binanggit ang okay. pangalang Babasa Jesus, ha? ako ng isa pong alata, kapatid, no? Babasa ako, ha? Sabi mo kasi kanina, magliligtas lamang ang sinabi sa Deuteronomy 24, versikulo 16. Ano, Ang 24. ama ay dapat magpagdusahin sa kasalanan ng anak, ni ang anak sa kasalanan ng ama. Hindi naman yan, Sino ang bro. may sala ay siyang dapat Bro, yung Ezekiel, hindi naman yan propesya kay Kristo eh. Ako po bang sinabi? Yung TV ko ito pong bilhin ninyo. Bro, Hindi, ako yung binasa mo na Ezekiel 18:20, hindi yan propesya patungkol kay Kristo. Ano ka ba? Ang sinabi ni Kristo sa Lucas 24:44, tuto pa rin niya ang mga sinabi ng mga propeta patungkol sa kanya. Yung Ezekiel 18:20 na binasa mo, hindi yan propesya patungkol kay Kristo. At saka, Okay, hindi ang account propesya. kay Ezekiel, Ngayon, okay, kapatid, ganito kasi kapatid, no? Sabi mo kasi, ang sinulat lamang ni Moises ay pagliligtas. Ngayon, ayon sa inyong doktrina, si Jesucristo ay siya ay nagpapako sa krus upang tubusin ang inyong mga kasalanan ng tao. Ngayon, ang sinabi dito sa Deuteronomy 24 sa versikulo 16, ang kasalanan ng anak ay di dapat pagdusa ng ama. At ang kasalanan ng ama ay di dapat pagdusa ng anak. Ngayon, ang tanong kasi dito, tama ba ang doktrina ninyo na ililigtas kayo ni Jesus sa pamamagitan ng pagpapako sa krus? Gayong ang sinabi nga dito sa Deuteronomy 24 versikulo 16 na hindi nga pagdusahan ng ama ang kasalanan ng anak at hindi rin pagdusahan ng anak ang kasalanan ng ama. So mag-anak yun pa kayang napakalayo na. Okay. Yun ang tanong doon. Sige. Makinig mo na siya sa sagot mo dyan, Do. Oh, Okay, sige. makinig ka sa sagot, ha. Huwag kang sumapaw, ha. Kasi, Biblia namin yan, nang may karapatan ng paliwanag yan kami. Yes. Okay? Ang sinabi sa Deuteronomio at sa Ezekiel na hindi babayaran, no? Or babayaran, dalawa kasi ang epekto ng kasalanan, kapatid, no? Mayroong tinatawag kasi na personal sin, mayroon ding generational sin, at mayroon ding itong tinatawag na original sin. Okay, so yung mga kasalanan na hindi pwedeng manahin, ay bumapatungkol yan sa personal sin. Halimbawa, kapatid, ikaw, yung anak mo, hindi pwedeng magmana kung halimbawa magnanakaw ka, hindi pwedeng ang anak mo ang kulungin dahil lang ikaw ang nagnakaw. Yun ang point doon. Okay? Pero ang iniligtas at ang ginawa na kaligtasan natin Panginoong Kristo, yung pagbabayad sa kasalanan, no, yung kasalanan ng tao dahil hindi kasi kayang
biblically hindi kasi kayang bayaran ng dugo ng tao ang kasalanang nagawa laban sa Diyos. Yan ang theology ng Kristiyano, no? Yung kasalanan na nagawa ng tao sa paglabag sa utos ng Diyos, hindi kayang bayaran ng dugo ng tao. Kaya nga naging tao ang anak ng Diyos kasi ang yung infinite value na dapat ibayad para tanggapin ng Diyos ay katulad din niya, may infinite value. So yun ang iyong theology diyan. Hindi yan kumukontra doon sa binasa mo sa Deuteronomy at sa Ezekiel, kasi yung sa Ezekiel patungkulin sa mga personal sin ay hindi pwedeng manahin no ng mga anak yung kasalanan ng kanilang mga magulang. Ganon din ang mga magulang, hindi nila pwedeng pagbayaran yung kasalanan ng kanilang mga anak kasi tawag doon personal sin. Pero pagdating sa kabayaran ng kasalanan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, objective salvation tawag doon sa Catholic theology, yun ay kalooban ng Diyos. Kasi hindi kaya, walang propeta o walang dugo ng hayop ang kayang makapagbigay ng tawag din satisfaction no na sa Diyos, satisfaction sa Diyos na talagang mapapawalang sala ang lahat dahil lang sa dugo ng propeta o dahil sa dugo ng hayop, kundi dugo talaga ng kanyang minamahal na anak. Kaya pinadala niya dito, kapatid. Yan ang teolohiya ng simbahan Katoliko. Mali yung unawa mo doon sa binasa mo sa Deuteronomy at sa Ezekiel. Yun, naintindihan ko yun, Brother Mike James. Ang ano kasi dyan, bro, yun ngang mag-ama, hindi nga nila papasanin yung kasalanan ng bawat isa sa kanila. Yun pa kaya napakalaking Brother John Ray, wait lang. na hindi nga nila kamag-anak. Oo. Sa madaling salita, Okay. hindi Okay, niya... pwede po ba pang-apat na tanong lang po? Wait lang. pinakalas po na tanong Bro, po. wait lang Okay ha. lang po ba? Sa madaling salita, based sa response mo ngayon sa sinabi ni John Ray, hindi mo naunawaan ang sinagot ni John Ray. Kaya bigyan na lang ako ng punto por punto na lang direktamente sa ginamit mong talata, Deuteronomy 24:16, hindi po yun propesiya ni Moises patungkol kay Kristo. Kaya out of context na naman ang paggamit mo ng Deuteronomy 24:16 dahil hindi naman yan prophecy about the Messiah. Ang sinabi dito ni Kristo, ang tutuparin niya yung mga sinulat ni Moises patungkol sa kanya. Ibig sabihin, yung propesiya ni Moises patungkol sa kanya. Yung binasa mong Deuteronomy 24:16, hindi yung propesiya para kay sa Messiah. Kaya out of context tayo doon. Basahan mo ko na ang si Moises nagsulat patungkol sa Messiah na sinasabi hindi siya pwedeng mamatay. Yun. Bro, medyo may kabaliktaran doon sa nangyari sa atin kanina. Kasi nga, ang tanong ko sa inyo kanina, saan ninyo mababasa na mismo sinabi ni Moises na kailangan bataan ni Jesucristo? Wala po kayong mababasa niyan. Ngayon, kung Hindi sa akin mo naman itatanong. So, parang hindi po fair, mga kapatid. Bro, no? Hindi po fair. Hindi kabaliktaran yon. Ang tanong mo kasi kanina, ang purpose ng question mo kanina, yung sinabi ni Propeta Isaiah sa Isaiah 53, dapat sabihin rin yun ni Moises na kailangan na siya ay pinarusahan ng ng parusa na dapat tayo ang magdusa. Gusto mong ipabasa yung ganung propesiya sa aklat ni Moises. Kaso nga lang, sa aklat ni Moises, ang sinulat niya ang pagliligtas. Kaya tama yon. Ngayon, tumakbo ka naman ngayon sa Deuteronomy 24:16. Hindi yan propesiya patungkol kay Kristo eh. So kung tutuusin, yung talata pa lang, out of context mo na kasi hindi yung patungkol sa Mesiya, pero ipinapatungkol mo sa Mesiya. Mali yun. Maling paraan yun. Siguro po kapatid, At saka- hindi po tayo saka natunawaan. kapatid, Kasi nga, ang punto ko nga ron Kapatid. kapatid, no? Mawalang galang na po sa iyong pagsasalita. Ang punto ko nga ron, kasi nga, ang sabi mo kanina, ang isinulat ni Moises ay ukol sa pagliligtas. Ngayon, Yes. sa inyong Kaya nga- doktrina, si Jesus ay nagpapako sa cross upang tubusin ang mga kasalanan. So, ibig sabihin, inako niya ang kasalanan ng tao. Ayon yung Ganun kay ho, Propeta ano, Isaiah. Ganun ho mangyari doon. Hindi, Ngayon, kapatid, makinig ka pumunta muna. ako sa Kaya Deuteronomy pinaliwanag. 24:16, nagtanong ako,
bakit nakasulat doon na mismo yung ama hindi niya dapat pagdusahan yung kasalanan ng anak? At bakit yung anak hindi niya kailangang pagdusahan yung kasalanan ng ama? Bro, sinagot. Kapatid, So napakali, kaya nga, ganun makinig ka muna, bro. ang pagkaano doon. Kapatid, Hindi po nagtatanong- natin dito tinatalakay ang propesya. Ngayon, ang Kapatid, inano ko po nagtatanong dito, ka lang yung dito, doktrina makinig ka po sa ninyo, mga kapatid. Ay, Kaya nga, makinig ka sa Okay sagot. po. Makinig ka muna sa sagot. No, magantay ka sa sagot. Kaya nga, sinagot na kita kanina patungkol sa bagay na yan. No? Kasi, ang Biblia, kapatid, may distinction. No, hindi lahat na nababasa mo sa Biblia ay ukol dyan sa iniisip mo. Kasi makukontrahan talaga. Kaya nga pinaliwanag ko na sa'yo. No? Iba yung pagmamana ng kasalanan sa personal sin sa pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo. Iba yun. Kasi ang kasalanan talaga ng bawat individual, hindi yan pwedeng ipamana sa kahit na sino. Ikaw yung kasalanan mo, halimbawa, nagnakaw ka, hindi pwede na yung anak mo ang makulong. Yan ang point ng Deuteronomio at ang Ezekiel. About yan sa personal sin. Pero sa ating Panginoong Jesucristo, hindi yung pumapatungkol sa personal sin, pumapatungkol yun sa kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na bigyan niya ng kaligtasan ng mga tao kasi ang mga tao, hindi nila kayang bayaran ang kasalanan nila na nagawa sa Diyos. Okay, Yan bro, ang point- mga bro, yan ang pwede ba main ako, point ng- ngayon po, Makinig ka natapos na muna, po yung yan pangatlo kong Yan ang tanong, mahirap pwede po sa'yo, ba akong hindi ka nakikinig. mag-conclusion Makinig ka muna. at ako po ay lalabas na? Makinig ka muna bago ka bigyan ng conclusion kasi para malinawan tong mga tao. Wag mong putulin. Hindi, bro, Kasi kinukontra mo yung Biblia, inaano mo yung Biblia which is hindi ka naman naniniwala sa Biblia. Wag mo kaming pangunahan sa aming turo about sa Biblia kasi kami ang may-ari niyan, kami ang may karapatan magpaliwanag diyan, hindi ikaw. Trabaho mo lang magtanong. No? Ngayon kung hindi ka ma-satisfy sa aming sagot, gagawa ka ng issue, hindi ganun. Makinig ka sa sagot namin kasi para malinawan ka kung talaga naghahanap ka ng katotohanan. Uulitin natin Yang sinabi sa Deuteronomio at sa Ezekiel, hindi yan pumapatungkol sa pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo sa kasalanan. Dahil po, mapatungkol yan sa kasalanan ng bawat individual na ikaw lang mismo ang may kasalanan ang managot. Kaya nga tawag dyan, personal sin. Yung personal sin mo, hindi pwede ang ibang tao ang magdusan yan. Yan ang punto ng Deuteronomy at ng Ezekiel. Huwag mo siyang ikapit doon sa kasalanan na pinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi tawag nga doon, objective salvation. Kalooban ng Diyos na gawin yon. okay. Ganito mga kapatid, no, hindi po ako pumasok dito sa inyong room upang kayo po ay anuin, no. Ako po ay naghahanap pa rin ng katotohanan. Ngunit tiyak ko po sa aking sarili na ako ay nasa tuwid na landas bilang isang mananampalatayang Muslim. Ngayon, kaya po ako nagtatanong sa inyo, ito po kasi ay ayon sa inyong doktrina mga kapatid. So ang Yes. nais ko po, sapagkat ako nga po ay gumagamit po ng mga bersikulo ng inyong Biblia, ang tanging hiling ko lamang po ay sagutin niyo po ako ng ayon din sa mga bersikulo ng inyong Biblia. Ay, hindi ka Na hindi pwede po ganun. ito Henry, naayon sa wait inyong lang. sariling Hindi ka opinion lamang. At huwag niyo rin mo po kaming sanang turuan. sabihin sa amin na kami tulad sa akin hindi na pwede isang yan. Islam Huwag religion mo kaming na sabihin niyong wala Patayin mo na, Bro akong Jando. karapatan na magano ng Biblia ninyo sapagkat ito ay hindi Kumanda sa ka, amin Bro Jando, at ito patayin mo, ay sa Bro inyo. So hindi po Brother, makakaroon ng pagsagot na ganun po. Sana mga Muslim dito Ano po? Brother Jenre. Kumanda rin naman ang Brother Jenre. makinig mo na, Bro Jando. Hindi pwedeng sapawan tayo. Huwag mo kaming turuan dito. Makinig ka. Huwag mo kaming turuan, bro, kung paano gamitin ang Bible. Eto yan Biblia Brother namin. Jenre. Makinig ka, Bro Jando. Ganito yan bro. Brother Jenre. Sandali lang bro, mga bro. Kasi nga, sabi nito, Ayan ka na wala naman. pro po akong alam Kaya nga sa Biblia. pinagbabawal Ngayon kayo bro, dito pwede kasi nyo ba hindi kayo- akong hindi kayo pagbigyan sa nakikinig. konklusyon? Wait At ako lang. mismo, Bro Jando, i-off mo na siya. sa Jando. doktrina ninyong yan. Wait lang Ano Brother po? Jenre. Jando. Brother Jenre, wait lang. Kasi, I-off mo na siya, Bro Jando. I-off mo na siya. Masakit ng ano ko dito, masakit na yung liig ko. Papatayin mo siya, wag mo siya ngayon magsalita. Brother Jenre, Klaruhin ganito kasi yan, natin. Brother Jenre. Papaano ko sa iyo, paliwanag ko sa iyo Yung paliwanag mo kasi, tama naman yun. Kaso nga lang, hindi niya maintindihan. Kaya akala niya,
hindi mo sinasagot ang kanyang katanungan kasi hindi niya naiintindihan yung paliwanag mo. Naiintindihan niyo ng mga Kristiyano pero nang gaya niya na Muslim, hindi niya naiintindihan yon. Kaya nga kaya nga diniretso ko na lang eh. Kasi ang pinag-uusapan dito, given mo dyan doon na hindi niya naiintindihan. Sige, given, hindi niya naunawaan. Okay, ibigay natin yung ano na yan, yung pribilehiyo na yan. Sige, hindi niya naiintindihan. Pero wag niya tayong sabihan na gusto niya marinig kung ano yung gusto niyang hinahanap sa talata, ibigay natin. Hindi gano'n ang pagbabasa ng Bible. Yun nga. Wag mo kaming turuan. Wag mo kaming turuan kung paano namin sagutin ang Biblia. Oh, yun. Dahil unang-una, hindi kami binigyan ng Biblia ng Diyos para tumpukin ang gusto, kung ano yung nasa isip namin. Hindi gano'n. Oo. Ganito yan bro. Ano yan bro, Juneo? Yung sa kanya kasi, ang sa kanya lang, based sa aking observation, gusto lang niyang masagot ang kanyang tanong. Yung sinabi ko kanina, niro-royal rumble niya eh. Yung hindi sinulat yung sinulat ng ibang propeta, ang gusto niya mangyari, dapat sinulat din ni Moises. Tapos sabi niya, hindi daw yung yung propesya pinag-uusapan. Yun ang nga sinabi ko kanina, 'di ba? Lucas 24:44, sabi ni Kristo, ang kailangan kong tuparin yung mga nasusulat ng mga propeta sa aklat ni Moises, sa aklat ng mga propeta sa mga awit na patungkol sa akin, yung patungkol sa kanya. Kaya tinutupad ni Kristo na sulat ng mga propeta ni Moises at ng awit yung nasusulat patungkol sa kanya. Kaso nga lang, yung follow-up question niya, Deuteronomy 24:16, hindi naman yung prophecy about the Messiah. So sa totoo, kaso wait lang bro, ha. Mamaya na yan papasukin. Tanggalin ko na lang yung headset ko kasi nadidistract ako sa kanya eh. Biglang sumasapaw. Yung Deuteronomy 24:16, hindi yung propesya patungkol sa kanya. So hindi siya obliged na sumunod doon. Dahil hindi naman yung prophecy about sa kanya. Ang kailangan niyang sundin, yung prophecy about sa kanya. Hindi yung prophecy na hindi patungkol sa kanya. Yung Deuteronomy 24:16, hindi naman yung prophecy. Saka isa pa bro dyan doon na gusto kong malinawan din, no? Kasi hindi malinawan kanina kasi bigla siya pumapasok. Itong tanong niya kanina na, kaya niya sinabi bro dyan doon, gusto niya yung litra por litra na sinabi. Ay, wala siya sinabi ng litra por litra bro. Doon sa gawa na sinabi ni Lucas, na sinabi ng mga propeta na si Kristo magbata, gusto niya na hanapin natin sa Old Testament na sinabi ng mga propeta yung word na Kristo. Hindi ganon. Kasi sinabi na ni Lucas yun kasi kilala na nila ang Kristo eh. Ang sabi niya kanina, na Kristo na yung sinabi ng mga propeta at ni Moises, yun yung Kristo. Oo. Kristo na yung nilagay nila. Ang gusto niya kasi mangyari, yun din ang hanapin natin sa Old Testament. Hindi ganon. Kaya sinabi ko, isa sa pagbabasa ng Bible, yung time sitting, kung paano yan, bakit sinulat yan. O sinulat na yan, nalagay na yung Kristo. Bakit? Kilala na nila ang Kristo na yun palang tinutukoy ng mga propeta at ni Moises. Pumapatungkol yun kay Kristo. Kaya ang sinulat ni Lucas na yan, Kristo na ang nakalagay. Hindi ibig sabihin yan na yan din ang sinabi ni Moises na ang Kristo magbata at papatayin. Hindi ganon. Brother John Ray, ito yung point niya. Naunawaan ko naman yung tanong niya eh. Ang point niya ganito. Yung ating kasing doktrina, si Kristo nagpakamatay para tayo matubos. Yun ang point niya eh, na ating doktrina. Tama ba yung aral ninyo na kailangan siyang mapatay para matubos ang inyong kasalanan? Yun ang point niya. Naintindihan ko ng tanong niya eh. Tamang aral ba yun na kailangan niyang mamatay para matubos ang inyong kasalanan? Yun ang point niya. Kung tama yun, bakit sinasabi sa Deuteronomy 24:16 na ang ama ay hindi kailangang parusahan ng dahil sa kasalanan ng anak? At ganun din yung anak. Di ba? So, yun ang ibig niyang point doon. Kaya nga kanina, binasa ko kanina. Teka muna bro. Kaya nga binasa ko kanina na si Kristo ay nagpakamatay para sa ating kasalanan ayon sa propesiya ni Isaias at ng aklat ng awit at ng sinabi ni Moises na isa yun sa mga kailangan niyang tuparin.
Yung isa yung sa kailangan niya tuparin. Kaya siya nagpakamatay para mangyari ang propesiya ni Isaias. Kaso nga lang, tinatakbo niya sa Deuteronomio 24:16. Kaya nga sabi ko kanina, hindi niya maunawaan yung paliwanag mo kasi iba ang view ng Islam sa view nating Katoliko. Sa view nating Katoliko, tama yun. Bakit ganun yung pagkasagot natin, Bro Jando? Dahil sa pitching nating Katoliko, yung Ezekiel at Deuteronomy pumapatungkol sa personal sin. Yun na nga, hindi yung patungkol kay Kristo. Kaya kung gamitin niya nila ang Deuteronomio 24:16 bilang pagsalungat sa pagtupad ni Kristo sa propesiya ni Propeta Isaias, out of context yan. Deception yan. Deception yan. Bakit? Hindi naman prophecy about the Messiah yung Deuteronomy 24:16. Yun ay pagliligaw. Yun ang ibig kong isabihin ka na hindi niya naintindihan kahit ano paliwanag, hindi niya naintindihan yun. Bakit? Meron na kasi siyang preconceived idea. Sabi niya, huwag niyo akong sagutin ng bate lamang sa sarili ninyong opinion. Pero yung paglapat niya ng Deuteronomy 24:16 kay Kristo, sarili nilang opinion yon. Bakit? Hindi naman yun aprobado ng Bible scholar eh. Walang Bible scholar na nagsabi na ang Deuteronomy 24:16 is a prophecy referring to the Messiah. Walang nagsasabing ganun. Pero yung pagsasapilit niyang ilapat yon kay Kristo, sarili ng opinion yon. Yung sagot mo, tama yon. Yung sagot mo, tama yung sagot mo. Hindi lang niya maintindihan. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagmemelo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.